So, yun na nga mga kaibigan, ano? So, may viewers tayo na nagtanong dito, no? Kung saan daw ba nakikita yung ating brake fluid. Yan, para ma-check natin. So, dito mga kaibigan, nakikita nyo yung ating kotse. So, ituturo natin sa ating viewers, ano? Kung saan nakikita yung brake fluid. Yan. Kasi hindi niya alam kung saan nakikita. So, ngayon, papasok tayo. Ituturo natin sa kanya. Kasi nandito po sa engine bay yan. Nandyan yan. Kailangan natin tong iangat para makita natin yung ating or yung ating lalagyanan ng ating brake fluid. Okay, so buksan lang po muna natin. Ayan. Actually, itong hood po na to mga kaibigan, dalawa po ang bukasan yan. Isa sa loob at isa dito. Diyan sa ilalim dyan. So, pasok muna tayo. Yan. Okay. Yan. So dito, saan nakita natin ano? Nandito po yung bukasan ng engine hood. Ayan. So hugutin lang natin 'yan. Ito. Ayan. And then punta tayo sa engine bay. Okay. So medyo madumi yung ating sakyan, hindi natin napaka-car wash. Umulan kasi ng malakas. So nandun yung bukasan at meron pa dito sa part na to. Ayan. So dito ay dinudukot lang yan dito mga kaibigan at saka iaangat. Yan. So pag naangat siya, so may hood stand yan, i-insert natin dito sa butas dyan. So hawakan lang natin siya. Yan. Tapos tukod natin. Okay. So yun mga kaibigan, ano, sa nagtanong natin na viewers dito kung saan makikita yung brake fluid, kasi napakahalaga to mga kaibigan, kasi dito natin ma-check kung tayo ay may fluid pa para alam natin kung tayo ay mawawalan ba ng preno. Yan. Actually dito po talaga nagkakaroon ng problema, no? Pag hindi tayo nag-check ng brake fluid, so baka mamaya may leak pala, hindi natin alam, wala nang laman. Okay, so ito po mga kaibigan ang container ng brake fluid. Ito, yan, yung maliit na to na puti. Yan. So ngayon, may level yan dito. Ayan, ito. Medyo madilim na kasi ano. Ito yung minimum at maximum. Yan, dalawa siya. Ngayon, pwede naman natin siyang buksan para makita natin. Ayan. Actually, natatanggal po yan. Pagka naka-Toyota Vios po kayo, natatanggal po ito. Ayan. Ayan. Sa ibang sasakyan, nandito lang din po siya nakalagay. Sa part na yan. Ayan. So, pwede natin siyang alisin yung takip para makita natin kung may laman pa siya. Ayan. Okay. Kung nakikita nyo po mga kaibigan, yan po yung laman niya. Ayan. Okay. So, normal pa yan. Hindi naman talaga yan pinupuno or pinapaapaw. Yan po yung normal na level yan. Okay. So, as long as na nandiyan siya sa level na yan, so, goods pa po yan. Okay, so ang tawag po dyan ay brake fluid. Diyan po tayo mag-check ng ating brakes or yung ating fluid. Kasi ito po yung nagpapagana ng ating mga preno sa tuwing tayo ay tumatapak ng brake pedal dun sa loob. So yung fluid po na yan ay pumupunta sa apat na gulong. May mga linya po kasi yan. Ayan, kung nakikita nyo, may mga linya po yan dyan papunta sa apat na gulong. Kaya sa tuwing tumatapak tayo ng preno, ng pedal, so yung fluid tatakbo doon papunta sa apat na gulong, kung kaya't yung ating sasakyan ay bumabagal, minsan humihinto. Yan, depende sa intensyon natin. So dito po tayo mag-check ng ating brake fluid sa mga 4-wheel, sa mga light vehicle, sa mga kotse. Yan, so nandyan siya nakalagay. So additional na lang po mga kaibigan, no? Kung bibili po kayo ng brake fluid, so dito po kasi sa takip natin makikita yan. Katulad po nito, may nakalagay na siya, may nakasulat siya na DOT3. Ayan, so sana malinaw sa video. DOT3 at DOT4. Yan. So, kung bibili kayo ng fluid, kahit anong brand ng brake fluid, basta siguraduhin nyo lang na may naka-level or nakalagay na DOT3 or DOT4 sa bibilin yung brake fluid. Depende po sa inyong sasakyan. Kasi nga dito sa takip,
may naka-indicate naman. Minsan kasi DOT3 lang or minsan naman DOT4 lang. So ito both pareho, DOT3 and DOT4. So bili kayo ng brake fluid, kung na-check nyo na wala nang laman, so salinan nyo siya, huwag nyo lang punuin hanggang dito lang. Sa maximum pwede naman. So yan po yung pinakang level niya. At kapag ang nangyari po mga kaibigan ulit, pag sinalinan nyo at sa sunod na pag-check nyo ay nagbabawas ulit, so mas maganda na ipa-check up nyo na sa mekaniko. Dahil baka mamaya may leak. So kailangan ma-diagnose ng maayos ng mekaniko kung saan nagmumula yung leak. So yan, para maayos. Kasi yan, ang normal po nito mga kaibigan, dapat yan ay hindi talaga siya nagbabawas. Or kung magbawas man yan, konti lang. Yan. Dahil minsan, pagka napudpud na yung mga brake pads natin dito sa ilalim, sa mga gulong, yan, pag napudpud yung brake pads, tsaka doon, sa likod, so talaga nga pong minsan, bumababa siya ng konti lang. Yan. So yan, so again, dito po tayo mag-check ng ating brake fluid. So ngayon, yung itong ating kotse na to ay goods pa naman siya. Yan. So balik lang natin. Okay. Yan. So ganun lang po. Yan. So again, para po dun sa nagtanong no, na viewers natin. So dito po tayo mag-check ng brake fluid diyan sa container ng brake.